Isang pinagpala pong hapon sa bawat isa. Ako po ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon sa opportunity na ito na Kanya pong pinagkaloob at binigay sa akin upang minsan pa ay makabahagi po ng gawaing ito ng online live streaming sa pamamagitan po ng platform na patuloy pong ibinabahagi nila Pastor Wilbert at Pastora Jasmine sa bawat isa po sa amin. Kaya po muli po ay salamat po sa buhay ng mga lingkod ng Diyos na ito na kung saan po ay kami nabibigyan ng pagkakataon upang ang kaloob na ibinigay sa amin ng Panginoon ay amin pong mahasa at maibahagi rin po sa iba. Gayon din po sa akin pong mga spiritual seer, kala Pastor Arnel Sol at Pastora Merly Sol, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa kanilang buhay na kung saan po ay patuloy po nila kaming ginugroom, patuloy po nila kaming tinutulungan, patuloy po nila kaming tinetrain at ini-equip upang yung panawagan po ng Panginoon sa aming buhay at yung amin pong mga abilidad at kakayahan, lalo na po sa larangan ng paglilingkod sa gawain ng Panginoon, ay kami po ay patuloy na maging matrain, mahasa at maging mabunga. Muli po sa bawat isa po na nagsisipakinig at patuloy na nakikibahagi sa araw-araw po na live streaming na ginagawa, isang mapagpala na hapon po sa bawat isa sa inyo. Sa hapon pong ito'y hayaan po ninyo na akin pong ituloy yung tinatalakay ko sa mga nakaraan kong pagbabahagi po dito. Ako po ay nasa part 3 na. Yung tungkol po ito sa prioridad ng mga tao o ng isang tao na nagbibigay kaluguran sa Diyos. At sa dalawa ko pong naunang mga live streaming, akin pong naibahagi doon na ang tao na nagbibigay ng kaluguran sa Diyos, syempre alam natin, imposible na mabigyan natin ng kaluguran ng Diyos kung tayo ay walang pananampalataya. At atin pong natalakay sa mga nakaraan na sa pagbibigay kaluguran po sa Diyos ay napakahalaga po noong tinatawag na priority o pagbibigay po ng pangunahing importansya doon po sa mga bagay na pinapahalagahan ng Diyos kung nais natin na tayo po ay magbigay ng kaluguran sa Kanya. Ano po? Nabigyang diin po natin na ang ibig sabihin po ng priority ay ito po yung nagbibigay ka ng pagpapahalaga sa isang bagay o sa isang gawain ng higit sa iba. Ano po? Kaya po ito'y paglalagay ng halaga. At kung nais nating bigyan ng kaluguran ang Diyos, kailangan po talaga nating tingnan o tasahin ang mga prioridad na mayroon tayo sa ating mga buhay. At dahil po mahalaga po ang ating mga priority, kung nais po natin na ang Diyos ay mabigyan natin ng kaluguran. Ano po? And kung sa ating pagtatasa ng ating mga prioridad o pagpapahalaga, makita natin na hindi pala ito yung pagpapahalaga na gusto ng Diyos sa atin, ay tayo po'y magkaroon ng pagre-rearrange sa atin pong mga priorities. Ano po? At sa dalawa pong pagbabahagi ko ay aking naibahagi, may dalawa po akong puntos na binigyan ng diin. At ang isa po, ang number 1 ko pong tinalakay, kung nais natin na magbigay ng kaluguran sa Diyos ay ang tao po na nagbibigay ng kaluguran sa Diyos, pangunahin sa kanyang buhay ang makasama ang Diyos. At doon po sa pagiging kasama ang Diyos, akin pong binigyan ng diin doon yung paglalaan natin ng panahon sa pamamalagi sa Kanyang presensya, sa pamamagitan po ng pananalangin. At pangalawa po ay pagbubulay-bulay ng Kanyang salita. Sapagkat napakahalaga na tayo po ay manatili sa tamang environment. Ano po? Sapagkat tayo'y nilikha ng Diyos mula sa Kanya at siya po ang ating source. At dahil siya ang ating source, we will only be sustained, we will only grow, we will only flourish kung tayo po'y mananatili, mamamalagi doon po sa
tamang environment na kanyang itinalaga sa atin. At walang iba po iyon kundi ang kanyang presensya. Ano po? At sa presensya po, madalas ko pong mabanggit lately, ang presensya ng Diyos ay hindi lamang para pagpahingahan natin. God's presence is not intended for us to have a resting place or a resting environment. But God's presence is intended for our dwelling. Na tayo po'y doon mamalagi. Na hindi lamang pag tayo'y napapagod, tayo magsusumiksik sa presensya ng Diyos. Na hindi lamang pag tayo may problema, doon natin hahanapin ang Diyos. Kundi ang presensya ng Diyos ay katulad po ng hangin, na kung saan po ay hindi ka pwedeng tumagal sapagkat mamamatay ka in the absence of oxygen for a single minute. Ganon din po ang presensya ng Diyos. Hindi nilikha niya tayo na tayo mula sa Kanya. We were created in His very own image, in His very own likeness. Kaya nga po ang sabi sa Kanyang salita, hiningahan niya tayo. Ibig sabihin ay ang buhay natin ay sa Kanya nagmumula. At kung tayo po ay mawawala sa presence ni Lord, ay talaga pong ito ay ang ating espiritu ay talagang alam natin na ito ay mamamatay. Kaya po para ang ating mga espiritu is always alive and kicking. Always ready na makipagtrabaho sa banal na espiritu. We really need to spend time in His presence. We really need to dwell in His presence. And that is through prayer and through meditation of the Word. Ano po? Sapagkat ang conducive environment po, akin po yung nais balikan, conducive environment is a must for us so that we will get nourished, we will be sustained and live, we will grow, and it will cause us to mature. Because maturity is, ang ibig sabihin, it implies that we are ready for fruitfulness. So yun po yung unang bagay. A man who wants to please God, kung ikaw yung tao na gusto mong bigyan ng kaluguran ng Diyos, it is a must for us na i-priority natin, priority ng buhay natin, ang makasama ang Diyos. Pangalawang bagay po na aking tinalakay, ito po yung huli kong tinalakay, is a man who wants to please God, he prioritizes, kung gusto mo i-please ang Diyos, pinaprioritize natin ang hanapin ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katwiran. At sa puntusan ko pong ito ay akin pong binigyan ng diin yung unang bahagi, which is prioritizing yung paghahanap sa kaharian ng Diyos. Ano po? Yung kingdom of God. Bakit po mahalaga na hanapin natin ang kingdom of God? Maliwanag po sa salita ng Diyos. Sabi doon, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. At nakakalungkot po na maraming mananampalataya o maraming mamamayan na kaharian ng Diyos ay very excited dun sa pag nababanggit yung idaragdag ng Panginoon ang lahat ng bagay, na kung saan ay hindi na focus doon sa mas mahalaga, na yung ang mas mahalaga po sa talatang ito is yung hanapin, yung ating bahagi na unahing hanapin. Sabi ko nga po doon sa nakaraan kong pagbabahagi, marami naman ay naghahanap. Ang tanong na lamang, pangunahin ba ang paghahanap ng kaharian ng Diyos para sa atin? Dahil si Jesus po, maliwanag niyang inilatag, siya mismo ay nagbigay kung ano ang dapat nating mga prioridad. At sa paglalatag ng Panginoong Hesus, binigyan niya ng diin. Ang tao ay hindi prioridad ang pagkain, ang inumin, ang daramtin, kundi ang ating prioridad na inilagay at ibinalik ng Panginoon sa atin, ipinaalala ng Panginoon sa atin, ang prioridad natin ay ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katwiran. Ang dalawa pong ito na bagay ay hindi natin pwedeng paghiwalayin. Ano po? At bakit natin kailangan, akin pong natalakay, bakit natin kailangang iprioridad ang hanapin ang kaharian ng Diyos? Ano po? Hindi bastang hanapin, gusto ko pong bigyan ng diin yung unahing hanapin, iprioridad. Yun po yung maglalagay po ng kaibahan. Ano po? Dahil
Katulad ng nabanggit ko kanina, maaaring ikaw at ako ay mga taong naghahanap ng kaharian ng Diyos. Pero hindi natin naging kaugalian, lalo na sa buhay relihiyon, na ang kaharian ng Diyos ay inuunang hanapin. Kundi karamihan po, maging batay sa aking obserbasyon, ay ang kaharian ng Diyos ay hinahanap lamang kung kailan maibigan, kung kailan lamang maluwag sa schedule, kumbaga hindi siya ang pangunahin. At kung mayroong mga interes ang mga taong ito, kung mayroon tayong mga interes sa mga napakaraming bagay, ay yun ang mas inuuna natin kaysa sa kaharian ng Diyos. Pero Jesus made it clear, kung tayo na ipanganak sa kanyang kaharian, binigyan niya tayo ng bagong prioridad. Hindi lamang po bastang bagong kaharian tayo napalipat. Sabi nga ay na-transfer tayo from the kingdom of darkness into His kingdom. At dito po sa kingdom na ito, niliwanag niya, dito sa kingdom na ito, bago lahat sa iyo, bago pati ang priority. At yun po. So sabi dito, sa akin pong nailatag nung nakaraan, we need to prioritize seeking God's kingdom, number 1, because seeking God's kingdom was no longer man's priority when he fell into sin. Nung tayo po'y magkasala, hindi na ito ang naging pangunahin sa buhay natin, at ang mga naging pangunahin sa ating mga buhay ay paghahanap ng ating mga ikabubuhay, kung anong kakainin para sa pagkain, para sa daramtin, para sa mga pagpapatayo ng bahay, para makasabay sa kung ano yung mga umuuso sa bawat kapanahunan. So yun po ang naging focus ng man, na bumaba po kung ano yung pagpapahalaga ng tao. Kasi dati, yun talaga yung pagpapahalaga ng tao. Nung si Eve at si Adam ay inilikha ng Diyos, ang priority ni Lord sa kanila is God's presence. Pero nung yung government of God, pero nung mahulog sa pagkakasala, ang naging focus na ng tao ay hindi na yung kapamahalaan ng Diyos, hindi na yung kingdom of God, hindi na yung katwiran ng Diyos, kundi ang naging focus na nating lahat ay iyong ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ano po? So, yun. Kaya po, kailangan natin itong i-priority dahil hindi na ito yung naging prioridad ng tao, at hindi po yung ganoong uri ng pamumuhay na inuuna yung kingdom of God, hindi na po iyon ang na-hand over sa atin na uri ng pamumuhay at pagpapahalaga ng ating mga kinagis ng mga ninuno, na kung saan po'y nagpasa sa atin ng ng way of life. Sabi nga po sa salita ng Diyos, what was handed over to us was that empty way of life. Ano po? Kaya, kumbaga talagang sa bagay na ito, madaling i-memorize. At ang totoo, maraming may memory verse nitong Matthew 6:33 na ito. Pero, more than what we could understood right now, napakalalim pala nitong tinuturo ng Panginoong ito sa atin. Kaya nga, ang kanyang pangunahing statement, nung siya'y dumating at siya'y nangaral, nung siya'y dumating dito sa lupa, nung siya'y nagsimula ng kanyang ministry, ay ang pangunahing sinabi niya, repent, for the kingdom of God is at hand or arrived. Kaya po talagang hindi natin pwedeng hindi baguhin ang takbo ng ating pag-iisip ngayong tayo'y mamamayan na ng kahariang ito. Pangalawa po, ang sabi ko po doon ay kung bakit po kailangang i-priority ang kingdom of God is because God's kingdom is hidden and lost by man. Dahil po ang kaharian ng Diyos ay nakatago at ang kaharian ng Diyos ay nawala ng tao. Siyempre po, doon ay nabigyan ko ng diin, hinahanap mo ang isang bagay kung kung ito'y nawala at alam mong ito'y mahalaga. Hahanapin mo yon kung alam mo ang kahalagahan nito. At sa atin po, buhay bilang mga mamamayan ng kahariang ito, kung hindi natin marirealize, kung hindi po tayo magkakaroon ng understanding sa ating mga puso't isip, na ang kahariang ito ay napaka-importante sa atin, hindi rin natin papahalagahan na ito ay hanapin. At kaya po din natin ito hahanapin sapagkat ito'y nakatago. Ano po?
Sabi po sa Matthew 13:44, sabi doon, the kingdom of heaven is like a treasure hidden. Treasure hidden. Doon pa lamang po, it implies that indeed, if we will not seek, pag hindi po tayo maghahanap, hindi natin basta-basta masusumpungan ang kingdom na ito. Because this kingdom is like a treasure hidden in a field. Kumbaga mag-e-effort talaga tayo. Kung may kayamanan sa isang lupain, naalala ko po yung mga istorya ng mga nagte-treasure hunt. Ginagastosan talaga nila ang mga earthly treasure para lamang po masumpungan nila kung nasaan itong mga yamang ito, itong mga gintong ito. Naalala ko po dito sa aming lugar, sa Infanta Quezon, ay sabi po nila nung panahon daw po ng Hapon, ay nung tayo po'y nasakop ng mga Hapon, ay mayroon daw pong mga ginto na napabaon sa kalupaan ng Sierra Madre, sa kabundukan ng Sierra Madre, at magi pong dito mismo sa bayang ito. At yan po ay nakalakhan ko na marami po akong narinig na istorya o kwento na marami po talagang nagte-treasure hunt dito po sa kabundukan ng Sierra Madre at magi pong dito sa kapatagan ng bayan ng Infanta. At may mga ilan pa kaming narinig na kwento na sa mga kapatagan dito talagang may mga nakuha daw na mga ginto. At hindi po basta iyon na matitisod mo lang o kumbaga bastang nakapatong lang sa ibabaw ng lupa, kundi talagang ang pagte-treasure hunt ay talagang gugugulan po ng salapi, gugugulan ng panahon, gugugulan ng napakaraming resources para po mahanap itong mga earthly wealth na ito. How much more po kaya ang kaharian ng Diyos? Kung makikita natin ang kahalagahan nito at kung mauunawaan ng ating mga puso kung gaano kahalaga ang kaharian ng Diyos, ay sa tingin ko po, ay hindi tayo mag-aatubili na gumastos, gumugol ng ating mga resources, gumugol ng napaka-precious na oras natin para ito'y hanapin. Sa panahon na binibigay natin, sa resources na ating inire-release para hanapin ito, ito po'y isang manifestation kung ano ang kung anong level o kung gaano natin pinapahalagahan ang kaharian ng Diyos. Ano po? So, makikita po kung paano sa pag-google na lamang natin ang ating mga financial resource. Gaano po tayo nagpapahalaga para sa ating spiritual na paglago. Salamat sa Panginoon dahil dito po sa alyansa ng School of Church Builder, ay tayo po ay sa pamamagitan po ng walang sawang pagtuturo ng lingkod ng Diyos na si Pastor Wilbert, ay nabuksan ang ating mga isipan na ang espiritualidad talaga ay dapat nating paggugulan ng ating mga resources. Kung ang ating physical at ang ating laman, tayo'y gumugugol ng pera para ito ay ma-nourish, para ito ay ma-enhance, para ito'y ma-beautify, lalong higit sa ating espiritualidad. Kaya nga naman sa atin ay hindi usapin kung tayo ay magre-register, kung tayo may babayaran na registration fee, kung tayo ay kailangan gumastos para tayo pumunta sa mga ganito, sa mga gawain ng intake, spiritual intake. Bakit natin ginugugulan, ginagastosan? Dahil tayo sa biyaya ng Panginoon ay nagkaroon na ng kaunawaan na ang ating espiritual, kung talagang ito'y ating pinapahalagahan at kung pinapahalagahan talaga natin na tayo ay malubos ang paghahari ng Diyos sa buhay natin, na talagang maganap ang paggobyerno ng kalangitan sa ating mga buhay, ay talagang ito'y pag-uukulan natin ng panahon. Hindi lamang oras, kundi ang ating mga bulsa, ang resources na mayroon tayo, ay kasama sa budget natin ang ating buhay pananampalataya. Ano po? Kaya salamat talaga sa Panginoon dahil tayo'y binuksan niya sa mga bagay na ito. Hindi tayo nag-aantay ng mga libreng materyales, libreng mga gawain, kundi tayo'y laan, nagugulan ng ating resources, financial resource and oras, para po tayo ay tumanggap ng mga spiritual nourishment. Pangatlo pong bagay kung bakit aking in-emphasize po na bakit kailangan natin hanapin ang kaharian ng Diyos, ay sapagkat po ang kaharian ng Diyos ay ang prioridad ng Ama para sa atin na kanyang mga anak. Sabi po sa Matthew 6:33,
Luke 4:43, sabi po dito, I must proclaim the good news of the kingdom of God to the other towns also, because that is why I was sent. So si Jesus, kaya siya pinadala ng Ama, hindi lang po para maglaan o mag-alay, maghandog ng kanyang buhay para sa ating katubusan, kundi yun po'y bahagi lamang nung kabuuan na gagawin ni Jesus. And that is, sabi ni Jesus mismo, from His very mouth. Ang sabi niya, kaya siya naparito is to proclaim the good news of the kingdom of God. Jesus made it so clear. Hindi siya naparito para lamang dun sa purpose na siya ay tumubos at siya ay gumawa ng katubusan at ihandog, ialay ang kanyang sarili. Kundi yung bahaging iyon na kanyang paghandog ng kanyang sarili ay para po tayo'y makapasok sa kanyang kaharian. Ano po? Para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano po? So that is why Jesus was sent. At pang-apat po, dahil yun ang priority ni Lord, ng Diyos Ama, pang-apat po na dahilan, bakit na inilatag ko kung bakit kailangan nating iprioridad ang kingdom of God, is because we are citizens of God's kingdom. Tayo'y mamamayan ng kahariang ito. At dahil tayo'y mamamayan ng kahariang ito, dapat lamang at marapat lamang na prioridad natin ang kahariang ito. Prioridad natin na ito'y malaman natin ang mga kultura, ang mga batas, ang mga sistema at ang mga norms dito sa kahariang ito. Sapagkat kung tayo po ay magiging walang alam o ignorante sa mga kultura, sa mga batas at sa mga norms and systems sa kingdom na ito, ay hindi po natin ma-enjoy ang anumang magagandang bagay sa kapamahalan o sa gobyernong ito na nais na ibigay ng Diyos at iparana sa atin ng Diyos. Na ito nga po yung sinasabing kahit mamamayan ka ng kahariang ito, hindi assurance na mararanasan mo yung buhay na ganap at kasiyasiya kung hindi po tayo magkakaroon ng kaunawaan tungkol sa kultura, mga batas, mga norms at systems dito po sa kingdom na ito. At kung ito'y ating malaman, ay tayo po'y nangangailangan ng pag-a-adjust ng ating mga sarili, ng pag-a-adapt ng ating mga sarili. Ano po? Sa bagay na ito, kung nais natin talaga na ang kingdom na ito, ang sistema ng kingdom na ito ay mag-work sa ating mga buhay, ay ang sistema ng Diyos, ang kultura sa kanyang kaharian, ay hindi po mag-a-adjust para sa atin. At ang bagay na ito dapat ay malinaw sa atin. Dahil tayo po ang mag-a-adjust dito sa kahariang ito at sa gobyernong ito ng kalangitan. Ano po? At ang panghuli ko pong tinalakay kung bakit ako po'y nasa review pa lamang kung bakit ito'y kailangan nating unahin o iprioridad kung nais nating bigyan ng kaluguran ng ating Ama, ang ating Diyos. Sapagkat ikinalulugod ng Ama na ibigay sa atin ang kanyang kingdom bilang ating inheritance. Luke 12:32. Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Inihayag na ng Diyos Ama ang kanyang puso na ano po, ang kingdom na ito, kaya ito'y dinala ni Jesus dito po sa lupa ay upang po mamana natin. Ano po? At ang kingdom na ito, it doesn't have a physical territory. Ang kingdom na ito ay atin pong pwedeng maranasan dahil ito po ay this is an unseen kingdom. Ano po? At dahil po siya'y unseen, tayo po dito ay nag-ooperate sa pananampalataya. Now, let us go po dun sa kasunod na bahagi na ano po, why do we need to prioritize seeking God's righteousness naman? Yung una po, yung unang 5 kong inilatag po is seeking God's kingdom. Now, bakit mahalaga na hanapin natin at unahin natin sa buhay natin na hanapin yung katwiran ng Diyos? Katulad po ng sinabi ko kanina, these two things are inseparable. The righteousness of God and the kingdom of God. If we are to seek God's kingdom, then we are also to seek His righteousness. Though they are inseparable, sila po naman ay magkaibang bagay. Ano po?
So what is righteousness? Atin po munang tingnan ano yung katwiran. According po sa aking mga napakinggan kay Dr. Miles Monroe, sabi niya po, ang righteousness po is, it means right positioning. Tamang pagpuposisyon. Ano po? It has nothing to do with yung ginawa mong tama o mali. Kundi ang righteousness po, it has something to do with position. It means to be in alignment to authority. Kumbaga, lilinya ka. Lilinya ka sa authority. May usapin ng authority. Ano po? Yun daw po ang ibig sabihin ng righteousness. It means to be in right standing or in alignment. Kumbaga, tama yung iyong katatayuan sa isang authority figure. Ano po? Naka-align ka doon sa authority figure. Ito po ay, ang isa pa ring kahulugan nito is, it means to be in fellowship with the authority. Ibig sabihin, you have a right relationship because you cannot fellowship with the authority if you are not in a right relationship. Ano po? So, fellowship and right relationship goes hand in hand together kapag po gusto natin na tayo po ay matawag na namumuhay sa katwiran. Ano po? So, ito po ay, ang isa pa pong kahulugan ng righteousness is fulfilling the king's requirement. Yan. Lumutang po dito yung salitang king's requirement. Naalala ko po, mayroon po akong pinapanood dati na patungkol po dito sa mga kaharian, ano po, about kingdom culture. At sa kaharian po pala, kahit na alam po natin na may kasabihan tayong ang utos ng hari ay hindi nababali. Yun ang batas. Ang utos ng hari, yun ang batas sa kaharian. So, kumbaga, kahit may written laws sila, kapag ang hari po'y nagsalita, yung written law ay nakapailalim sa presenteng sinabi ng hari. Halimbawa po ay nag-appoint siya ng isang prime minister, ang king. So, ang prime minister ay isa po sa kanyang ginagawa is siya yung nagpapatupad po dun sa kingdom kung ano po yung nandoon sa mga written laws. Pero po, halimbawa, yun yung trabaho niya. Yun yung trabaho niya na i-make sure na nagaganap po yung kung ano yung mga i-observe or bantayan kung na-observe yung written laws sa kingdom. Pero halimbawa po, at bagamat yun ang kanyang pangunahing trabaho, pag siya po'y pinatawag ng king at siya po'y binigyan ng assignment, yun pong pag-oversee nung political affairs, yun po ay hindi niya pwedeng maging pangunahin, kundi sa kanya, ang magiging pangunahin na ay kung ano yung proceeding na utos nung hari. Halimbawa po, sinabi ng king, kailangan ay ngayong araw na ito, gusto ko ay magpakain ka sa mga mahihirap sa kalsada. Kahit po ang kanya talagang trabaho is yung siya magpatupad sa political aspect or pakikipag-meeting sa mga political leaders, sa mga allies, kailangan niya po yung isa-isang tabi yung schedule niya. At kailangan ang i-carry out niya yung direktang utos nung king sa pagkakataong iyon. At dahil hindi po siya pwedeng mga tuwiran sa king na sasabihin niya na, as prime minister, ito po ang trabaho ko, hindi pagpapakain. Hindi niya po yun pwedeng sabihin. Ano po? And if a prime minister wants to keep a right standing, a right relationship, he needs to fulfill the king's requirement sa pagkakataong iyon. Yun po, wala nang mas hahalaga pa na kanyang gawin sa araw na iyon, kundi kung ano po yung iniutos sa kanya ng hari. Kahit na, in reality, siya ay prime minister at siya ay may mga political affairs, siya ay maraming meeting, kahit pa sinong head of state ang kanyang makakamiting, kailangan niya yung i-cancel to give way dun sa kung ano yung iniuutos ng hari sa araw na iyon. So, ganun po
ang pag-maintain ng right position or right alignment to authority. You need to please the king, you need to please the authority kung nais mo pong maging righteous ka sa harapan niya. Hindi pwedeng sabihin ng Prime Minister, ay king, hari, aming hari, ay ako'y may ka-meeting na head of state ng ganito, yung ambassador ng ganito, ay hindi ko po masusunod, hindi ko po pwedeng, pwede po baga sa isang araw, hindi. Wala siya sa posisyon na maglabi. Because the moment na siya'y maglabi, yun po ay pwede na maging lisensya para siya'y mag-banish forever sa harapan ng king. What do I mean? Pwede siyang mapugot ulo right there and then. Ganun po, pag hindi natuwa sa kanya ang hari, ay pwedeng-pwede siya na papugutan ng hari ng ulo sa panahong iyon, depende sa kung anong mood ng king. Kaya po, ang pangunahin sa isang tao, if you want to maintain a right position and to be in alignment or right standing to the authority, if you want to keep a fellowship and right relationship with an authority, we need to fulfill the king's requirement, particularly kung ano yung proceeding na sinasabi ng king. Ano po? Pero sa atin nga po na namuhay sa demokrasyang kapamahalaan, hindi po ganoon kadali. Bakit po? Madalas po tayo ay maraming pang pakikipaglabi at pakikipag-reasoning kay Lord. Doon na nga lamang po, mapalad po ngayon ng mga kabataan, ano po, lalo na sa area halimbawa po sa pag-aasawa. Dahil dati po ang dami, magi po sa generation namin ngayon, ay marami po na sa mga kaedadan ko na dahil po hindi ganun kalalim pa yung understanding before, padating po sa kingship at lordship ni Jesus, yun pong wag makipamatok sa hindi mananampalataya, ang dami pa rin talagang sumablay. At ang dami pa rin sumubok na pakiusapan ang Diyos na, Lord, siya naman po yung pwede rin maging mamamayan ng kingdom mo. Pero po, pag ganun po ang ating attitude, sinasabi natin na, hindi batas sa atin ang utos ng hari dahil siya'y may iniutos na, siya'y may sinabi na. Ngunit salamat na lamang talaga na ang Diyos ay napakamahabagin at hindi siya, kumbaga, kung siya'y magalit ay banayad, kung siya'y umibig at lubos. Yun nga lang talaga, sa bawat pagsuway natin sa kanyang mga laws and principles, ay tayo ang gumagawa ng ating mga ikinakapahamak. Tayo ang may dahilan, kumbaga tayo yung reason kung bakit tayo ay napapahamak dahil sa ating mga katigasan ng ulo. Ano po? So righteousness is far from being right or wrong on how you perceive things, on how we perceive things. Ito po ay, di ba, lagi ko pong iniisip, sabi ko, yung panahon nila David, pag sila po ay pumapasok sa pakikipagbaka, di ba lagi sinasabi ni Lord, patayin, lipulin, yung ganyan. Yung kay Saul na lamang po. Iniisip ko yon. Yung sa kay Saul na pangyayari, akala po natin ay pag tinignan natin, si Saul ay matigas ang ulo. Pero kasi po, kung titingnan natin sa culture ng war, sa war po kasi talaga, kaya po nag-e-engage sa war ang mga kingdoms noong unang panahon, magi po naman hanggang ngayon, ay para po magkaroon, para yumaman yung bansa nila. Dahil pag nanalo ang isang, halimbawa, nanalo yung kingdom mo, ang mangyayari is yung spoil. Yung sasamsamin yung mga spoil doon sa war. At yun po ay napapadagdag sa yaman nung kingdom na nanalo. So, nung panahon po ni Saul, nung utusan po ng Panginoon na patayin, di ba lipulin yung isang bansa, yung mga Amalekites. Nung time po na iyon, ay di ba ang alam natin ang ginawa ni Saul. Ang utos ng Panginoon, patayin lahat. Pati hayop, pati yung hari, walang ititira, pati mga sanggol. Imaginein mo, sabi ko nga, ano kaya kung tayo kaya nasa panahong iyon, kaya nating pumatay ng mga sanggol? Ay, kahit hindi sanggol, yun na lamang pong yung mga tao, mga babae, mga inosente, paano papatayin lahat? Talagang imaginein mo gaano katinding conviction at gaano katinding tapang
ang kailangan mo para makapatay ka. Yung magsaslash talagang, lalo na yung mga sanggol, di ba ga? Yung, makita ko lang yung anak ko parang, wow, parang napakahirap na yun, na makita mo na yung mga sanggol ay nagkalat diyan. Pero, makikita natin, righteousness iyon na patayin lahat. Pag sinabi ni Lord na lipulin lahat iyon, sa harapan ni Lord dahil siya hari and with all His wisdom, yun ay ang righteousness sa Kanya sa panahong iyon ay sumunod sa kung ano yung Kanyang iniutos. At alam natin yung nangyari sa kwento. Hindi kineri out ni Saul. Itinira niya yung mga hayop. Bakit niya itinira? Dahil nung time nga po na iyon, ay iyon po ay ang spoil sa war, ay yun po ay dagdag yaman at magandang bagay. Ano po, kumbaga unusual na sa isang labanan ay walang spoil. Pero sa pagkakataong yun ang gusto ng King of Kings and Lord of Lords na hindi po na-carry out ni Saul. At alam natin that because of Saul's disobedience, it cost him na siya po ay mawala sa right standing or in fellowship with the highest authority, no other than God Himself. Ano po? Na siya po ay nawala sa tamang posisyon, na siya po ay nawala sa tamang alignment sa authority. Kaya po naman siya ay na-reject ng Diyos. At ganun po, kapag tayo ay, we are not in right standing, we are not practicing righteousness, tayo po ay mawawala doon sa tamang alignment sa authority. At tayo po ay posible na maging katulad ni Saul na ano po yung nangyari sa kanya because he lost the right standing, the right alignment to authority, to God who is the ultimate authority. Ay siya po ay nireject na ng Panginoon. Ano po? So, ganoon po. Ganoon, mayroon tayong mga bagay na akala natin ay righteous, maganda. Maganda naman yung naisip ni Saul. Maganda yun. Bakit? Anong gagawin nila dun sa mga itinarya nilang hayop? Di ba po't ihahandog naman sa Diyos? Napakagandang idea. Kaya lang po, ay sabi po ni Samuel ay obedience is better than sacrifice. Sa harapan ng Diyos, ang mas mahalaga ay ang pagsunod kung nais natin na manatili tayo in right standing with the authority, the ultimate authority, no other than God Himself. So why do we need to seek God's righteousness in His kingdom, with His kingdom, along with His kingdom? Number one, because man has his own standard of righteousness that is not of God. Man's righteousness is not necessarily the same as the righteousness in God's sight or God's kingdom. Isaiah 64:6 says, "But we are all like an unclean thing, and all our righteousness are like filthy rags. We all fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away." Maliwanag po dito sa Isaiah na sa atin pong paningin, mayroon tayong itinuturing na katwiran. Ang nakakalungkot po, yung iniisip natin na katwiran, sa atin ay katwiran. Yung pala'y sa harapan ng Diyos ay kabaluktutan. Gaano karaming katwiran ang sa tingin natin ay tama, na sa harapan pala naman ng Diyos ay ang tingin lamang niya ay mga basahan. Mga kapatid, hindi lahat ng tingin natin na righteous ay righteous nga sa harapan ng Diyos. Like that of Saul. Akala niya righteousness, matuwid yung kanyang ginagawa. Pero yun pala sa harapan ng Diyos, that is unrighteousness. Kaya po mahalaga sa atin bilang mamamayan ng kaharian ng Diyos, if we want to maintain a right standing before our ultimate authority, mahalaga na alam natin ang kanyang standard of righteousness. Because if we will be ignorant of God's standard of righteousness, malamang yung akala natin na maliwanag ay kadiliman pala. Ano po? Kaya po kailangan natin hanapin ang katwiran ng Diyos. Hindi po pwede na assuming lamang tayo na yung ating alam at nauunawaan ay katwiran o matuwid sa harapan ng Diyos. Assumption is dangerous. Kung tayo po'y mag-a-assume, ito po'y
mapanganib para sa atin. At ang pinakamainam, yamang pinatira sa atin ang banal na Espiritu, ay tayo'y kumonsulta sa banal na Espiritu sa lahat ng pagkakataon upang tayo'y makalakad sa katwiran ng Diyos. Lalo na po at mayroon siyang mga partikular na bagay na wala sa written word. Lalo na't ang pag-maintain ng righteousness ay may kaugnayan sa now word o proceeding word. O dun sa kung ano yung sinasabi niya sa atin sa bawat araw ng buhay natin. Mga kapatid, napakahalaga na talaga pong marinig natin ang tinig ng ating Panginoon. Dahil sabi sa kanyang salita, "My sheep hears my voice, they know me and they follow me." Walking or living in God's righteousness, if we want na yung standard of righteousness ni God ang ating pamuhayan, we need to abandon our own righteousness, our own standard of righteousness, and ask the Holy Spirit na liwanagan ang ating isipan kung yun bang yung ating mga standard of righteousness ay ito rin ba yung standard of righteousness ng Diyos sa kanyang kaharian. Ulitin ko po kung bakit natin kailangang unahing hanapin ang kanyang katwiran sapagkat tayo po'y may sariling katwiran. At syempre, dahil kala natin katwiran, akala natin ay tama. Kaya mahalaga na tayo talaga ay magsumiksik na hanapin ang katwiran ng Diyos and ating i-exchange, i-trade ang ating righteousness, man's righteousness, into God's standard of righteousness. Pangalawang bagay po kung bakit natin kailangang hanapin ang katwiran ng Diyos o i-prioridad. Because righteousness is the scepter in God's kingdom. Dahil po ang katwiran ang sinasabi sa salita ng Diyos na setro sa kanyang kaharian. Hebrews 1:8. But regarding the Son, he says, "Your throne, God, is forever and ever, and the scepter of righteousness is the scepter of His kingdom." So maliwanag po dito, ang setro sa kaharian ng Diyos ay ang setro ng katwiran. Ano po ba ang isinisimbolo ng setro? Ang simbolo po ng setro ay favor and blessing. It symbolizes favor and blessing. Alam po natin ang kwento ni Queen Esther. At kung atin pong babalikan iyon, ay alam po natin na nabanggit doon nung si Queen Esther ay humarap sa king and sa batas po, sa panahong iyon, sa batas po noon, hindi po pwedeng basta-basta mag-appear sa king. Alam po natin iyon na may ganoong batas na inoobserbahan dun sa kingdom na iyon. Kung saan ay si Esther ay queen. At alam po natin na sabi doon ni Queen Esther was well-versed in the laws of the kingdom. At alam na alam niya, hindi siya basta-basta pwede, kahit siya ay queen, hindi siya basta-basta pwedeng mag-appear before the king, lalo na dun sa royal courts, dun sa kapag nasa trono ang hari. Pero, ang tanging exemption para po dahil ang karampatang parusa po kapag yung ginawa niya, sabi po doon sa Book of Esther ay kamatayan. Ang tanging exemption para hindi maigawad ang kamatayan is kapag po in-extend ng king yung scepter doon po sa tao na nag-appear. So ibig sabihin, in-extend, ibig sabihin ay pinapaboran ka o ibig sabihin, nililift sa iyo yung possibility na ikaw ay mapugot ulo. So, ganun po. At alam natin na nabanggit doon na talagang in-extend ng king yung kanyang scepter kay Queen Esther, na which means favor. Kaya po, sa ating buhay, ano po implikasyon nito sa atin? Kung gusto po natin dito sa kaharian ng Diyos na ito, na ating kinapapailaliman at pinasasakupan, kung nais po natin na tayo ay maging surrounded ng favor ng ating Diyos, we need to live in righteousness. We need to keep living in righteousness sa buhay natin. Dahil yung righteousness po, automatic
na tayo'y mababalutan ng pabor ng Diyos. Dahil ito ang scepter. Kung gusto natin na pabor ng Diyos ang lagi nating masumpungan sa bawat araw, sa bawat sitwasyon ng ating buhay, ay mahalaga po na tayo namumuhay sa katwiran ng Diyos. At yun nga po, paano kung hindi natin alam ang katwiran ng Diyos? Mahirap na tayo'y makapamuhay sa katwiran ng Diyos. Therefore, mahirap maranasan natin ang favor ng Diyos sa bawat araw ng buhay natin on a consistent basis kapag po tayo'y maraming nalalabag sa righteousness ni Lord. Kapag tayo po ay namumuhay unrighteously sa harapan ng Diyos. Ano po? So, sabi po doon, sabi po ng salmista, you have surrounded me with your unfailing love and favor like a shield. Ang favor po ng Lord is like a shield. Ibig sabihin, you are shielded. Kumbaga, anumang atake sa iyo, walang pwedeng makapenetrate because the favor of God is what surrounds you like a shield. Ganun po katindi. Kaya nga po, di ba, si Abraham, we know the story of our forefather in faith, grandfather Abraham. Alam natin na si Lolo Abraham, kahit na po siya'y may sablay. Ano yung sablay niya? Di ba, they went down to Egypt. At hindi naman siya dinirect ng Lord na mag-go down to Egypt. Di ba, sa harapan ni Pharaoh, sinabi niya, nagsinungaling siya, sabi niya, half-lie. Half-lie, dahil totoo naman na kapatid niya si Sarah, pero hindi niya kapatid na buo. Talaga half-sister naman talaga niya. Pero talaga, at yun ay wife din naman talaga niya. Pero kumbaga, sinabi niya, half-truth, half-lie. So sinabi niyang ganoon. At alam natin na hindi tama na magsinungaling. At hindi rin tama na siya'y nagpunta doon na hindi naman sinabi ng Diyos. Pero tingnan mo, because He pleases God. Paano He pleases God? By faith. Talaga siya kinalugdan ng Diyos. Alam natin na siya kinalugdan ng Diyos. At dun sa pagkakataong iyon, ay nakasurround sa kanya ang favor ng Lord. Dahil siya ay sumunod sa Panginoon. At dun sa pagkakataong iyon na siya may naging sablay sa kanyang buhay, nakita pa rin natin yung favor ng Diyos ay siya'y prinotektahan. Kaya po napaka-importante na tayo po ay manatiling namumuhay sa katwiran ng Diyos. At mahalaga po na talagang alam natin kung ano ang katwiran sa kaharian ng Diyos if we want to experience living under the favor of God, the favor of addition. Because sabi po sa Matthew 6:33, ay idaragdag niya, ito po yung favor of addition, idaragdag ng Diyos sa atin lahat ng pinagpapagalan, hinahanap ng mga tao sa mundong ito, sa kingdom po, yun ay idinadagdag lamang ng Diyos. At para maranasan natin yung favor of addition na sinasabi, na papaboran ka ng Diyos na hindi sa iyong pagsusumikap, hindi sa ating galing, hindi sa ating lakas, hindi sa ating diskarte, kundi yung favor ng Lord ay ma-enjoy natin. Yung favor na dinadagdagan tayo ng Panginoon, yun po'y ang susi doon ay walang iba, kundi mamuhay tayo sa katwiran ng Diyos. Righteousness comes first before favor of addition. Kung gusto nating yung maranasan, atin pong pagsumakitang hanapin ang katwiran at ang kaharian ng Diyos. At sabi ko po dito, striving is no need to experience God's favor. You don't need to strive for those things, all those things to be added to you, to us. We just need to enjoy because God will surely allow us to experience the favor of addition if we will meet yung kanyang kondisyon na hanapin natin, unahin natin, hanapin yung kanyang katwiran at yung kanyang kaharian. Pangatlo pong bagay, kung bakit kailangan nating hanapin ang kingdom, ang righteousness of God. Because practicing God's righteousness will keep us in right alignment with God's government. Sapagkat po, kung mapapractice natin ang katwiran ng Diyos, ibig sabihin, ipapamumuhayan. Practicing is not a one-time na gawain.
Kapag sinabi mo pong practice, ibig sabihin, ito'y gagawin natin ng paulit-ulit. Hindi minsan lamang, para pong pagta-tithes, para pong pag-offering. Hindi one time lamang na gagawin mong mag-offering, one time ka lamang magta-tithes at yun na iyon. Hindi po. Ang righteousness, kailangan po natin siyang i-practice, hindi natin dapat tinitigilan, kundi sa halip ay lalo pa nating pinag-iigting na iyon ay ating pamuhayan hanggang ito po ang maging way of life and culture ng bawat isa sa atin. When we are in right alignment with the government, we are being strategically positioned. Ano po? We are being strategically positioned to enjoy the benefits and privileges that this kingdom can offer. At alam naman natin that this kingdom of God, this government, has the best offer among all earthly government. Wala nang hihigit pa sa magandang offer ng gobyerno ng kaharian ng Diyos. Wala nang mas hihigit pa sa benefits na pwedeng ibigay ng kingdom o ng mga gobyerno sa panahong ito at sa kahit kailan pa mang panahon. Ang gobyerno ng kaharian ng langit ang may pinakamaganda parating offer. And the offer of God's kingdom is always unbeatable. Ano po? So, kapag ipapractice natin yung righteousness ng Diyos, ay makikip natin ang tamang alignment sa gobyerno, therefore, heaven will back us up. We will receive the power to prevail and grace to govern sa mga domain po na kung saan ay tinawag tayo ng Diyos at itinalaga upang magsulong ng kanyang kaharian. Right alignment will cause us to maintain a legal status. Yun pong righteousness or being in right alignment, ito po'y may kaugnayan sa pagkakaroon natin ng legal na status sa harapan ng Diyos at sa kahariang ito na ating kinapapalooban. Ang right alignment po o ang righteousness, ang right standing sa harapan ng Diyos na kung saan ay ating authority and King and Lord. Ito po'y magbubunga o magdudulot sa atin. Sabi dito, ang mga blessings po of being in right standing ay ano-ano. God or our King is obligated to take care of our life and our needs. Siya po ay obligado kapag tayo lumalakad sa kanyang katwiran na ingatan ang ating buhay at ang ating mga pangangailangan ay kanyang katagpuin. Maliwanag po yan sa Matthew 6:33. Pangalawa po, kung tayo po ay nasa tamang standing sa harapan ng ating hari, siya po'y obligadong tayo protektahan. Psalms 91:3-11, Hebrews 13:5-6. Nariyan po yung mga talata. Yan po yung mga talata. Siya ay obligadong tayo protektahan. Pangatlo po, obligado siyang tayo suportahan. Obligado ang ating hari sa kanyang kaharian. Kapag tayo nagpa-practice, pag ating minemaintain ang right standing at tayo lumalakad sa kanyang katwiran, obligado siyang tayo'y suportahan. Suportahan niya tayo at i-uphold ang lahat ng ating pangangailangan. Philippians 4:19. Tandaan po natin na itong Philippians 4:19 na ito, na sinasabi that according to His glorious riches in Christ Jesus, ay isusupply niya lahat ng pangangailangan. This Philippian believer, they observe the kingdom righteousness. At ano po yung kingdom righteousness na inobserve nila? They fully supported Paul on his missions. They observed the principle or the righteousness of honoring and giving. The principle or the law of honoring and giving to the man of God or to their grace carrier. So kung gusto po natin talaga na tayo suportahan ng Diyos sa kanyang kingdom, we need to maintain a right standing with our King. Pang-apat po, as we maintain a right standing sa harapan ng ating authority, ay ang kanya pong gagawin, kingdom provisions. He will provide. He will provide everything. Wisdom, emotional provision, spiritual provision, relational provision.
Every provision that we need, He will provide. Yun po ay nasa Matthew 6:25 to 33. At panglima po ay we will experience the King's commitment to take care of our lives. Hindi lamang niya basta tayo iingatan ng buhay, kundi masisecure natin yung kanyang commitment na siya'y faithful na ingatan ang ating mga buhay. Psalms 91:14 to 16 po ang talata po dito. At ang panghuli po, kapag ma-maintain natin ang right standing sa harapan ng Diyos, ay ang atin pong hari ay inilalagay natin sa lugar ng responsibilidad na siya'y maging responsable sa ating buhay. We are giving our King responsibility sa ating mga buhay. Ganun po ang sa kingdom. Pag inuutusan ng hari, siya'y responsable sa taong kanyang inutusan. Ganun din naman po tayo. Kapag tayo mag-o-observe at magpa-practice ng righteousness in God's kingdom, we will keep a right standing with our King, and therefore, we are placing Him in the place of responsibility towards our life. So, yun po ay mga talata ay Proverbs 15 verse 9 and Psalms 18, 20 to 24. So, yung anim na iyon po ay mga benefits. If we will be able to maintain a legal status or right standing na bunga ng pagpapractice natin ng righteousness of God. At ang right alignment po, hindi lamang po ito magme-maintain ng legal status natin. Ito rin pong right alignment na ito ay magpuposisyon at magka-qualify sa atin upang makaranas po tayo na mag-rule at mag-reign together with Christ. According to Ephesians 2:6, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Revelation 5:10, and have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth. 2 Timothy 2:12, if we endure, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. So kung tayo po'y nasa tamang alignment sa ating Diyos, kung tayo nasa tamang posisyon, ay tayo po ay nakakwalify para po maranasan natin na tayo ay hindi pangibabawan sa buhay na ito, kundi tayo po ay mangibabaw, lalo na sa kasalanan. That we will rule and reign together with Christ because we are seated with Him in the heavenlies. Ang isa pa pong bagay na kapag po tayo ay we are in right standing, hindi lamang tayo makaka-maintain ng legal status, hindi lamang tayo makakwalify na makaranas na mag-rule and reign together with Christ. Kundi ang isa pa po is, dahil sa tamang alignment natin, ito'y magka-qualify sa atin upang makapag-exercise po tayo ng kingdom dominion on earth through prayer. Alam po natin that we are practicing dominion on earth. Ang isa pong binigay sa atin ng Diyos na avenue para ma-practice natin, ma-exercise natin ang ating dominion is through prayer. Sabi po sa James 5:16, therefore confess your sins to each other and pray for each other so you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. So ang panalangin daw po ng isang matuwid na tao, righteous man. So kaya po napakahalaga na ma-maintain natin ang ating legal status na tayo'y matuwid sa harapan ng Panginoon so that ang ating pong mga panalangin ay maging makapangyarihan at epektibo. So ulitin ko po, right alignment qualifies us to exercise kingdom dominion on earth through prayer. Pang-apat po, kapag tayo may tamang alignment sa harapan ng Diyos, ang tamang alignment po ay mahalagang maunawaan natin that it is our basic need. Sapagkat every benefits in this kingdom will be forfeited if we will not be in the right alignment. That is why for us to experience all the benefits, this is our
basic need in life. Babalik ko po ito sa Matthew 6:33. Having a right alignment is our basic need in order for us to indeed experience fullness of the benefits in this kingdom, So mga kapatid, nawa po itong mga bagay na ito ay ating tinalakay ngayon ay makatulong sa atin upang tayo po'y ma-encourage na na talagang hindi natin tantanan at hindi tayo manghinawa na hanapin ang katwiran ng Diyos. And lastly po, akin pong tatapusin dito, bakit kailangan nating hanapin ang kaharian o ang katwiran ng Diyos? Because seeking God's righteousness is a mark of blessedness. Matthew 5:6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Dahil ang isa pong totoong tatak ng tao na pinagpala ay siya'y may gutom at uhaw sa katwiran ng Diyos. At yaong nagugutom at nauuhaw sa katwiran ng Diyos, ang sabi po doon, sila'y mapalad at sila'y pupunuin. Kaya po mga kapatid, what are we desiring in this life? What are we hungry and thirsty of? Ano po ba ang ating kinagugutuman, kinauuhawan? Our hunger and thirst for righteousness will grow if we will keep ourselves exposed to righteousness. Kaya po mahalaga para tayo'y magkaroon ng mas masidhing pagnanais sa katwiran ng Diyos. Importanteng i-expose natin ang ating mga sarili more and more sa righteousness of God, sa laws of God, sa mga precepts of God, so that talaga pong ito'y ma-practice, maisabuhay, malakaran natin so that tayo po'y makapag-maintain ng right alignment, ng right relationship, and we may keep a right standing before our ultimate authority. Muli po ay salamat po sa mga pagkakataong ganito na ibinibigay niyo po sa amin, Pastor Wilbert and Pastora Jasmine, at Pastor Arnel at Pastora Merly, na sa pamamagitan po ng inyong pagtulong sa amin, pagtitrain sa amin, kami po ay nakakaganap sa mga ganito pong mga pagbabahagi. Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa, ang biyaya ng Diyos at kaunawaan na mula sa Espiritu Santo ay patuloy po na sumagana sa bawat isa. Isang mapagpalang hapon pong muli sa ating lahat.